Simula nang sumakabilang buhay ang mister ko, nabalot ng kalungkutan ang aking puso na kahit anong gawin ng aking mga anak ay hindi nila mapunan ang kasiyahang dulot mula sa isang mister. Ngunit datapwat subalit, ang kalungkutan na iyon ay pinuna ng aking pamangkin na simula ng mag-high school ay sa aking poder na nirahan. At dahil ang dalawa sa aking estudyante ay aking pinauwi ng probinsya at ang panganay naman ay meron ng pamilya, ako at ang aking pamangkin ang madalas magkasama sa bahay. At dahil sa kakaibang atensyon na kanyang ibinigay sa akin simula ng madodski ang aking mister, ay nagawa kong ibuka. "17 years old pa lang ako nang aking makilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang June, 30 years old, kaya may gap ang edad namin na 13 years. Itago mo na lang ako sa pangalang Grace at 17 years old nga ako nang taon na aking makilala si June. Nagpaalam si June sa aking mga magulang na kung pwede ba niya akong ligawan. Hindi pumayag ang aking mga magulang dahil nga minor de edad pa ako noon at nag-aaral. Pero ako na ang gumawa ng action para maikasal kay June. Ako na mismo ang nagpunta kay June at diretsuhan ko siyang tinanong kung totoo bang mahal niya ako. Sumagot ng oo si June at sagot ko naman, bakit kailangan mo pa akong ligawan? Pakasalan mo na ako. At kung bakit ko nasabi ang ganoong bagay kay June, yun ay dahil sa edad kong 17 years old. Mula yata nang ako'y lumaki at magkaisip, ay wala yatang oras na hindi ako nag-alis ng tsinelas para lumusong sa palayan. At pagod na ako sa ganoong buhay. Si John ang unang lalaki na naglakas loob na magpaalam sa aking magulang para manligaw. Samantalang ako naman, matagal ko nang hinihintay na merong lalaki ang magkagusto sa akin. At anumang dahilan kahit anong itsura, may pera at kaya akong buhayin, ay akin ang sasamahan. At dumating nga ang senaryong iyon sa katauhan ni June. Noong sinabi ko kay June na bakit kailangan pa niya akong ligawan kung kaya naman niya akong pakasalan, ay agaran nga ang naging pagbalik ni June sa bahay. At nangako naman ako na akin siyang susuportahan. Ang bagay na iyon ay talagang sinabi ni June sa aking magulang na kanilang ikinagulat, na akin namang sinuportahan at sabi ko payag naman ako. Pumayag na rin naman sana ang aking magulang, lalo't ako na rin naman ang may gusto. Pero 17 years old pa lang ako noon at noon ding araw na iyon, sinundo ni June ang kanyang mga magulang para pag-usapan ang darating na kasalan pagdating ko ng 18 years old. Buo na ang aking pasya na mga sandaling iyon. Makalis lang ako sa buhay meron ako. At para makasiguradong mapapakasalan ako ni June, ako na rin ang nag-aya na maglaro kami ng pitik bulaga. Simula kasi ng araw na mapag-usapan ang aming kasal, halos araw-araw na rin akong kasama ni June hanggang makarating ako ng Cavite. At babalik kami pag edad ko ng 18 para magpakasal. Dahil iisa ang aming probinsya at isang sakay lang, mag-aabot na ang aming pamilya. Sabihin na lang nating pabigla-bigla ako sa pagdating ni June. Pero kasi, hindi man kagandahang lalaki si June pero kita ko na mabuti siyang tao. Hindi rin naman ako kaagad binuntos ni June dahil nangako raw siya sa aking magulang na saka na ang lahat after ng kasal namin. Pero wala na. Halos gabi-gabihin namin ni June. Lalo't iyon din daw ang unang pagkakataon sa buhay niya. Tapos dadalawa kami ni June sa bahay na kanyang inuupahan. Swerte naman ako kay June dahil meron siyang permanenteng trabaho at ready na talaga ang kanyang savings para mag-asawa. At alam kong alam ninyong lahat na si June din ang unang lalaki na sumisid at umararo sa lupang sinilangan. Medyo natatawa pa nga ako. Ganun pala kapag pareho kayong first timer. Ganon na nga ang nangyari. Pag-abot ko ng 18 years old, ay pinakasalan ako ni June. Kahiya-hiyaman pero isa kami sa bagong kasal
na nauna nang naisakatuparan ang honeymoon bago pa ang kasal. At least kami kasal. Di tulad ng iba dyan, kung kani-kanino na nakipag-honeymoon pero walang naganap na kasalan. Joke lang. Ganun naman talaga ang buhay. Kung minsan ang pag-ibig sortihan din lamang. Mula noon ay sa Cavite na rin kami nanirahan ni June. Nagkaroon kami ng panganay pagkaraan ng 1 taon at pagkalipas pa ng 1 taon, nagkaroon kami ng bahay sa isang hindi naman kilalang subdivision. At least sarili, at nakaalis kami sa pangungupahan. Si June din lamang ang nagtatrabaho at ako ang nag-aalaga sa anak namin. Sa loob ng 10 taon namin ng pagsasamang legal at smooth na pamumuhay, ay nagkaroon kami ni June ng 3 anak, 2 babae at 1 lalaki, na pinanganganayan ng babae. 28 years old na ako noon at si June na aking mister ay 41 years old. Mabait na padre di pamilya si June at sa pagtaas ng kanyang posisyon sa kumpanya na kanyang pinapasukan ay ang pagsisilakyahan naman ng aming mga supling. Ni minsan wala akong narinig na reklamo mula sa kanya tungkol sa hirap ng buhay. Yun nga lang, noong mapatapos namin ng high school ang aming panganay, ay masyado namang napaaga ang kanyang paglalandi at umuwi siya ng bahay na buntis. And to be honest, ay hindi ako boto sa lalaki na ama ng kanyang nasa sinapupunan. Wala namang naisumbat si June na aking mister. Tanggapin na lang raw. Hindi ko alam kung dahil ba medyo hawig sa kung paano kami naging mag-asawa ni June. Dahil may edad na rin ng lalaki at meron din namang maayos na trabaho. Yun nga lang, dahil 17 years old pa lang noon ang panganay namin, hindi rin sila pwedeng ikasal. At dahil sa nangyari, at age of 36 and 49, kami ni June ay meron ng apo at literal ng mga lolo at lola. Bukod sa pangalawa naming anak ni June na lalaki, ay meron pang isang binatilyo na nakatira sa bahay namin. At iyon ay ang aking pamangkin na itago na lang natin sa pangalang Anot, na nagsimulang manirahan sa amin noong mag-high school, na siyang tumitingin naman sa 2 ko pang anak kapag ako ay wala sa bahay. Malalaki na kasi ang anak namin, malalakas na rin kumain kaya naisipan ko ang magtrabaho. Hindi naman ako pinigilan ni June at ang kanya lang paalala. Kung sakaling ako'y mahirapan, ay umuwi ako ng bahay dahil wala namang pumilit o nag-utos sa akin para magtrabaho. Ang totoo niyan, dahil stayin ako sa aking pinapasukan, si June pa rin ang naghahatid sa akin at sumusundo kapag aking day off. At sa maniwala kayo o sa hindi, yung edad naming iyon ay uso pa rin sa amin ng loving. Hindi yun nawawala sa amin. Sa katunayan, dahil lumalalaki na ang mga anak namin at medyo nawawala na rin ang aming privacy sa bahay, pag nasundo sa akin si mister, ay dumadaan kami sa so clean, so good. Siguro sabik din dahil isa sa 1 buwan lamang ako kung mag-day off. 41 years old ako nang mangyari ang isang bagay na para sa akin pinakamasakit. Nasa trabaho ako noon nang tumawag sa akin si mister na naninikip daw ang kanyang dibdib. Maigi na lamang at nakalabas pa siya ng banyo. Dahil ng mga oras na iyon ay nasa banyo si June para maligo dahil papasok siya ng trabaho. Hindi ko alam kung bakit ako ang kanyang tinawag. Sa halip na ang 2 naming anak at ang aking pamangkin na si Anot magkakasama lamang sila sa bahay. Naitakbo pa ng hospital si mister at nakasunod pa ako. Pero hindi na siya inabot ng kinabukasan at atake sa puso ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Masakit para sa akin ang mawala ng isang asawa na tulad ni June. Nasa buong buhay ko bilang kanyang asawa ay hindi ako nakaranas ng problema. Kaya naman sa kanyang pagkawala ay para na rin akong nawala ng kalahati sa aking buhay. Para sa akin nga ay isa siyang great provider, super. Sa probinsya ko na pinagpatuloy ng pag-aaral ang 2 naming anak. May tatao naman sa bahay dahil andon ang pamangkin kong si Anot.
na siyang pumalit ng paghahatid sundo sa akin, papasok ng trabaho at kapag pauwi ako galing ng trabaho gamit ang motor ng mister ko at gala kung minsan. Liban sa aking mga anak na halos araw-araw ang video call sa akin mula sa probinsya, ay si Anot na aking pamangkin ang isa pang nakatulong sa akin upang kahit papano ay maibsan ang kalungkutan na aking nadarama at kulang na lang ay pagsilbihan niya ako kapag darating ako sa bahay. Hindi naman sa pagayabang kahit naman 40 plus na rin ay maputi at may itsura pa din naman akong babae. At sa pagkawala ni June ay maraming single dad at literal na single ang nagparamdam sa akin. Hindi naman na ako nanibago sa atensyon na ibinibigay sa akin ni Anot na aking pamangkin dahil talaga namang sweet na siya pagdating sa akin kahit noong nabubuhay pa ang mister ko. Hindi ko inakalang ang mga naririnig kong kwento tungkol sa magkakamag-anak ay posible pala talagang mangyari. Hindi ko maipaliwanag kung paano at bakit, pero wala akong malinaw na eksplanasyon kung bakit nagawa kong papasukin. Hindi naman kami nakainom para sabihin kong nawala kami sa sarili ng oras na iyon. At ang nakikita kong dahilan ay nadala ako ng pangungulila sa aking mister na pansamantala ay aking nakita sa aking pamangkin na si Anot. Hindi naman na naulit pa ang tagpong iyon dahil ako na rin mismo ang umiwas na para bang nagising ako sa isang bangungot na huli na ang lahat para mahugot. Tumanggap ako ng manliligaw na hindi ko naranasan noong aking kabataan. Alam nyo naman, mabilisan ang pagkakaroon ko ng asawa. Meron akong sinagot na lalaki na naging abot-abot ang paramdam hanggang sa nanligaw na nga ilang buwan matapos ihatid sa huling hantungan si mister. Umalis ng bahay si Anot na aking pamangkin noong malaman niya na meron na akong bagong kasintahan. At para makalimot sa kabulastugan na magitan sa amin ni Anot, noong makarating sa bahay ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Randy, ay hindi na ako nagdalawang isip na tumanggi noong kanyang buksana ang tarangkahan ng kaligayahan. 45 years old na ako ngayon at kami pa rin ni Randy. Kapisan na rin namin ang dalawa ko pang anak at tanggap nila si Randy bilang ikalawa nilang ama na may edad sa akin ng 5 taon.